Well, pag-usapan po natin ngayon, nakita ko yung post ni Maharlika na salutatorian daw si Kong Miao Miao. Dahil si Kong Miao Miao, si Congressman Barzaga, ay kinasuhan din ng incitement to sedition at saka rebellion. Well, kaya siya naging salutatorian dahil kami ni Maharlika ang valedictorians, joint valedictorian kami. Kasi kami unang-unang kinasuhan nitong NBI for incitement to sedition at saka for rebellion dahil nga doon sa pulboronic video. Mantakin mo, hindi naman kami yung nakikita sa video na authenticated sa Amerika na hindi siya AI na gumagamit ng powdery white substance. Si Vangag yun. Si Vangag ang dapat kasuhan dahil unang-una bawal ang gumamit ng pulburon sang-ayon doon sa ating batas laban sa pinagbabawal na gamot at bawal din yan sang-ayon doon sa ating batas na umiiral sa mga opisyalis ng gobyerno. Pero hindi dahil kaming dalawa ni Maharlika ang tumatayong kalaban ng administrasyon ng mga bangan ng incitement to sedition at rebellion. At ngayon, ito ngayong si Miao Miao ay kinasuhan na rin ng NBI ng incitement to sedition and rebellion. Welcome to the club, Kong Miao Miao. What I can say is that it is a privilege na makasuhan ng kaparehong kaso na ikinaso rin nila sa inyo. Dahil ang naniniwala ko na ating mga pinaggagawa, pagsisiwalat sa katotohanan, yan po ay tawag ng panahon. Yan ang talagang tawag ng katapatan, kung hindi tawag ng kabayanihan sa mga panahon na kinakailangan talaga ipakita ang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng paghihindi at pagkukutsya sa mga bangag sa gobyerno. Kaya wala tayong tigil sa ating panawagan. Marcos resign at kung ayaw niya mag-resign, aus Marcos, tanggalin si Marcos. Pero ano ba? May mangyayari ba sa mga kinakaso ng mga bangag administration laban sa akin, kay Maharlika at kay Kong Miao Miao? Ako po naniniwala bilang isang abogado, bilang isang law professor, na wala pong mangyayari dyan. Himay-himayin po natin ano ba yung mga kaso nila. Well, unang-una, incitement to sedition. Ano ba ho yung incitement to sedition na yan? Ito yung paggamit ng mga pananalita, panunulat at mga publication para magalit ang mga tao laban sa gobyerno at gumawa ng mga illegal na mga bagay. Kinakailangan meron pong intensyon na gumawa ng sedition or public disorder at kinakailangan makarating yung communication sa mga taong tinatarget. Now, alam niyo po, ayon sa ating jurisprudence, hindi lahat ng mga pananalita para magalit ang tao sa gobyerno ay pinaparusahan bilang incitement to sedition. Bakit? Kasi meron po tayong karapatan ng malayang pananalita. So, binabalanse po yung karapatan ng taong bayan sa malayang pananalita at importante po yan dahil sa isang demokrasya, lahat tayo naghahanap ng solusyon sa ating problema. At hindi po pwede na ilan lamang ang magsasabi na meron silang monopolya na sagot sa lahat ng ating problema. Kaya sa isang demokrasya, talagang ini-encourage po ang debate at kinakailangan mainit na debate yan kung ano talaga ang solusyon sa problema ng bayan. Kami ni Miao Miao, Maharlika at ako, sinasabi namin ang solusyon, tanggalin si Marcos. Dahil si Marcos hindi na kakayaning mamuno bilang isang presidente. Bakit? Unang-una, tingin namin wala siya sa tamang pag-iisip. Tingin namin siya ay gumagamit ng pinagbabawal na droga at yung pulboronic video ay isa sa ebidensya na nagpapatunay na mukha talagang gumagamit siya ng pinagbabawal na cocaine. No? At yung kanyang pagtanggi na kumuha ng hair follicle test para pasinungalingan na siya ay bangag, yan po ay pagkakait din sa karapatan ng taong bayan sa impormasyon na para sa impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kailan po pwede maging kriminal yung mga para magalit na ang tao sa gobyerno? Well, kinakailangan po yung mga pananalitang yan ay magre-resulta doon sa tinatawag na imminent lawless action. Kinakailangan dyan magkaroon talaga ng mga violenteng mga reaksyon ng taong bayan para yan po ay maparusahan. Kasi kung paparusahan mo ang ordinaryong mga pananalita lamang na hindi naman nagdudulot ng tinatawag na clear and present danger, talagang mababaliwala yung karapatan ng malayang pananalita. No? Kaya importante talaga na mapatunayan mo ng intensyon mo para gumawa ng mga illegal na mga violenteng bagay yung mga nakakarinig sa iyong mga pananalita. So, meron bang ganyang intensyon kami ni Maharlika at ni Kong Miao Miao? Kami ni Maharlika nung linabas namin ang
ang Polboronic video at ito namang si Kong Miao Miao nung siya ay nagsasabi panahon na para humiwalay ang Visayas at Mindanao. Well, sa tingin ko po, sa kaso namin ni Maharlika, yung paglabas ng video na pina-authenticate pa namin sa eksperto, yan po ay karapatan ng taong bayan na makarating sa kanila ang impormasyon na baka hindi nakakayanin ng presidente ang kanyang katungkulan dahil siya ay bangag. Bakit hindi yan importante sa buhay na pang-araw-araw na Pilipino? Kinakailangan ng presidente bilang pangunahing opisyalis ng gobyerno, siya ang tagapagpatupad ng batas na magbibigay solusyon sa ating mga problema. Anong problema na sa presyo ng bilihin o kakulangan ng trabaho, kababaan ng at ngayon, kapalpakan sa panahon ng aberya at siyempre ang problema ng korupsyon. O kung ikaw ay bangag at wala sa tamang pag-iisip dahil ang pagiging bangag ay kinukonsidera ng mga doktor na serious health ailment, magagawa mo ba iyong katungkulan? Hindi. Hindi naman nais namin na maghurumentado mga tao sa kalye. Hindi namin sinasabing magpatayan ng tao sa kalye. Sinasabi nga namin, kinakailangan mawala si Marcos pero sa mga mapapayapang pamamaraan. At ang sinasabi pa nga natin, sa ating kasaysayan, kinilala ang people power. Ang people power ay ang taong bayan na nagsisisante sa mga presidenteng walang silbi. In fact, sa ating 1987 Constitution, yan po ay nakasaad at kinilala bilang karapatan ng taong bayan bilang tunay na soberenya ng Republika. Yung ginawa namin ni Maharlika na pinakita ang Polboronic video, hindi po yan incitement to sedition. Dapat talaga bigyan kami ng medalya dahil binigyan namin ng buhay ang karapatan ng taong bayan sa impormasyon na makakaapekto sa pang-araw-araw ng buhay ng lahat ng mga Pilipino. Paano naman si Miao Miao? Yung sinasabi niyang panahon na para magsisid. Well, alam niyo po, unang-una, yung ganyang panawagan para maging kriminal, kinakailangan merong pamamaraan na magreresulta nga sa isang violente o kung hindi man talaga yung aktwal na rebellion sa Pilipinas. Pero sa international law, ang karapatan ng secession ay kinikilala bilang isang karapatang pantao. At ang pagsisid sa isang bansa, kinikilala na merong proseso na pinapatupad ang United Nations. At yung mga proseso na yan ay kukunin ang consent o yung pagpayag ng mga mamamayan doon sa lugar na nais humiwalay at doon sa lugar na kung saan hihiwalay ang isang bansa. Magkakaroon ng isang plebisito at kinakailangan sundin ang resulta ng plebisito. So nung nanawagan itong si Kong Miao Miao na humiwalay na ang Visayas at Mindanao dahil ang problema ng korupsyon ay talagang hindi magbubunga sa pag-unlad ng bansa, wala siyang intensyon na gumamit ang dahas ang mga Pilipino para humiwalay sa Pilipinas. Kung hindi, yung gusto nga niya secession na merong proseso. At siguro panahon na nga para simulan na yung proseso, dudulog tayo sa United Nations para magkaroon ng plebisito kung papayag ba ang mangyorya ng mga mamamayan ng Visayas at Mindanao at ng Luzon na maghumiwalay ang Visayas at ang Mindanao. Ako po, papayag ako dahil talagang alam ko na po, gusto ko nang iwan yung administrasyon ng bangag dyan sa Luzon dahil hopeless na po talaga yan. No? Kung talagang ang mga taga-Luzon ay mananatili na supporters ng bangag dahil siya ay taga-Luzon at yung mga Dilawan naman dahil ayaw nila sa Duterte ay patuloy na magsusuporta kay Marcos, dyan na lang po kayo sa Luzon. Lilipat na po ako ng Mindanao. After all, mula nung ako'y nagtrabaho kay Tatay Digong, wala na akong nakikita sa Malacanang at sa aking paligid hanggang dito sa Netherlands, kung hindi karamihan talaga ay mga taga-Visayas at Mindanao. And of course, matagal na akong adopted ng probinsya ng Cebu. I love Cebu naman talaga mula nung ako'y nagbakasyondan sa Cebu, sa Oslob, nung ako'y 8 taong gulang lapang. So wala pong krimen doon dahil legal po ang secession. Nasa karapatang pantao po yan sa Universal Declaration of Human Rights. At talagang merong proseso na sinusunod. At sa tingin ko, tama rin ang sinasabi ni Kong Miao Miao na ang solusyon talaga ay humiwalay na ang Visayas at Mindanao kung nasaan ang tanging yaman ng Pilipinas at saka yung napatunayan ng kakayahan na maging maunlad dahil alam naman natin ang probinsya ng Cebu, number 1 yan pagdating sa exports. At bakit naman
ma, 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 mapipigil ang pag-unlad ng Visayas at Mindanao dahil lamang sa kapalpakan ng mga taga-Luzon, kasama na yung korupsyon na talagang hinaharap nating problema dyan sa Luzon. So makikita nyo po na sang-ayon sa ating batas, hindi lang po sa Revised Penal Code at saka sa Saligang Batas ng Pilipinas, ang salita hindi sapat na magkaroon ng parusa kung unang-una wala namang kakayahan yung nagsasalita para mang-inganyo ng taong bayan na gumawa ng mga violenteng mga bagay-bagay para buwagin ang gobyerno. At kinakailangan talaga yung mga salita ay magreresulta sa imminent lawless action. Ito'y magreresulta talaga sa siguradong pagkaguluhan na violente at saka pagdating naman sa rebellion, yung talagang ito'y magreresulta sa overthrow o di naman kaya pagkakaroon ng isang armed resistance, no, laban sa gobyerno. So revolusyon ang magiging resulta, no? Sa tingin ko, dahil kami naman po ay mga sibilyan, wala naman kami mga arbas, wala talaga kaming kakayahan para mabuwag ang gobyerno ng Pilipinas o di naman kaya para hikayatin ng kahit sino para magkaroon ng revolusyon. Ang aming ginagawa ay sang-ayon sa aming karapatan ng malayang pananalita at saka tungkulin bilang mga mamamayan na humingi ng karapatan para magkaroon ng impormasyon para sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya nga po, sorry na lang kayo. Alam ko, ang rehimeng diktadura ayaw ng mga nagsasalita laban sa administrasyon. Marcos Jr., ganyan din ang ginawa ng iyong diktador na ama. Kung sa tingin mo, papayag muli ang bansang Pilipinas na masupil ang kanyang mga karapatan, lalong-lalo na ang malayang pananalita at mga mapapayapang pagtitipon para ilabas ang mga reklamo laban sa gobyerno, ikaw ay nagkakamali. Minsan na namin pinatalsik ang iyong ama dahil siya ay diktador at sumupil ng karapatang pantao, hindi na kami papayag na uulitin mong muli yan. Ikaw ang umalis sa pwesto, ikaw ang problema ng Pilipinas, ikaw ang salot ng Pilipinas, umalis ka na dyan. Dahil pag hindi ka kusang umalis, susuka ka ng bayan at mapapalayas ka ng mamamayan sa mga mapayapang pamamaraan gaya ng ginawa doon sa walang kwenta mong diktador na ama. Wala kang kwenta, salot ka ng lipunan, lumayas ka na sa pwesto. Maraming salamat po ha sa inyong patuloy na pagtangkilik. Pasensya na kayo at medyo high blood na naman tayo, pero sa tingin ko naman po, kung kayo po ay talagang sinasampahan ng mga walang kwentang kaso na nagiging dahilan na ikaw ay nawawalay sa iyong mga mahal sa buhay, maintindihan nyo naman po ang galit na nararamdaman ko po. Hindi ko po talaga mapapatawad ang angka ng Marcos kahit kailan. At hindi na po tayo papayag na maulit muli ang madilim na kasaysayan ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos Sr. ngayong panahon ni Marcos Jr. Kaya nga po, hihikayatin ko kayo ha. Tayo po ay panindigan ang karapatan ng malayang pananalita. Panindigan po natin ang karapatan na para magtipon-tipon, para mapayapang ipalabas ang ating hinaing laban sa gobyerno. Magtipon-tipon na po tayo sa Nobyembre 16, 17, and 18. Para po yung mga naririto sa Europa, tayo po ay magtipon-tipon. Dito po sa ICC mismo, kasama na rin ang sigaw na palayain si Tatay Digong dahil lang nagpakidnap naman sa kanya ay itong si Marcos Jr. Huwag po kayong mag-alala. Yung mga pagtitipon sa November 16, 17, 18, hinihikayat po natin ang lahat sumigaw, bring home Tatay Digong and Marcos resign. Hindi po kami nagbabawal sa kahit kanino na magsabi na Marcos resign. Hihikayatin nga natin kayo na sabihing Marcos resign. Kung hindi, aus Marcos. Karapatan po natin yan. Yung mga hindi makakarating sa Pilipinas o dito sa Europa, well, magkakaroon po tayo ng live online protest action. Sasabayan po natin dito po sa aking Facebook, sa aking Maharlika, lahat po tayo makikiisa sa mga nagrarally 16, 17, round the clock po yan.
signal. Ayan, panandali ang nawala po ang ating signal. Nako, inaatake tayo ng mga kalaban. So magpapaalam na po ako, ha? Panindigan po natin ang ating kalayaan. Kinakailangan panindigan natin ang ating kalayaan na magsabi, Marcos resign, aus Marcos, bangag, kurakot, walang silbi sa bayan. Magkaisa na po tayo dahil kung hindi po natin ipaglalaban ang kabutihan ng ating bayan, wala na po tayong aabutang Pilipinas kung aantayin pa ang 2028. Makiisa po tayo sa mga mapayapang pagtitipon sa Maynila at online dito po sa ating page, sa ating YouTube at sa page po ni Maharlika at sa kanyang YouTube din. Pagkita-kita po tayo 16, 17, 18 at sama-sama po nating baguhin ang ating inang bayang Pilipinas. Live reporting from The Hague, ito po ang inyong spokesang bayan, Harry Roque, nagsasabing, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love.